Balikan natin si litigation lawyer at law professor na si Attorney Howard Howie Calleja. Live pa rin dito sa studio. Magandang hapon po ulit, Attorney Howie. Magandang hapon again, Sandro. Nung pre-trial, nung nasa Kongreso pa ito, nung tinatalakay pa itong impeachment complaint ng House Justice Committee, ingat na ingat yung mga kongresista na wag talakayin yung nilalaman ng ITR, yung BIR box. Ngayon po ba pwede nang buksan itong BIR box at yung iba pang mga detalye? Ay sa aking Sandro, dapat buksan yung ITR, dapat buksan yung mga bank accounts, dapat buksan yung mga AMLA records. Klaro naman po ito, number one, no? Sa ITR, sa bank accounts, lalong na sa bank accounts, impeachment is kumbaga one of the exemptions sa bank secrecy. So hindi siya pwede magtago sa bank secrecy na ito. At yung sinasabing bakit naman kasama pa yung nakaraan na let's say nung hindi pa siya Vice President, maalala mo Sandro, ang kaso unexplained wealth. So paano natin i-explain yung wealth mo ngayon kung di natin titignan yung wealth mo dati? Kasi i-compare natin bakit umakyat ng ganyan at bakit meron kang 6.7 billion no sa AMLA na hindi mo re-record, hindi mo re-report sa iyong SALN o kaya sa iyong ITR, no? So kaya kailangan na busisiin 'yan. Although ang pagkakaalam ko hindi pa 'yan na mark kasi na question pa 'yan, no? Sa akin dapat naman 'yan minark lang kasi iba, klaruhin natin iba yung marking, iba yung formal presentation of evidence, no? Yung marking, ibig sabihin lang yan, ito ang mga ebidensya na maaari kong ipakita, dalhin. Ngayon, kung yung ebidensya na yan, tatanggapin ng korte, kung yung ebidensya na yan, kumbaga, may substance para sa korte na tanggapin at gawing parte ng ebidensya, sa kanan, titignan yon during trial na yon, during submission na yon, formal, ang tawag nga doon, formal offer of evidence. Wala pa tayo doon. So dapat, doon sa marking, pinayagan yon. Now, kung yan prepresenta at ipapakita, let's say sa merong representative ng BIR o may representative ng bangko, may representative ng AMLA para tingnan itong mga dokumento na ito, AMLA documents, bank records, doon nila pwedeng objectionan kung gusto nila. But as I said, hindi pa yan ang panahon para objection on whether it is admissible or not. Because the admissibility of evidence only comes when you present it for formal offer of evidence at the end of your submission, no? Not during the marking. So dapat yan sa akin buksan, dapat tignan kasi nga we have to remember we are for accountability and transparency. Sabi nga nung isang na-interview nyo kanina, maganda yung sabi niya, kung wala naman tinatago, ano kinakatakutan? Kung wala namang kasalanan, bakit hindi harapin ang kaso? So sa akin malinaw naman po yun. That's why also ang panawagan natin, sana eventually lumabas na si VP Sara at hindi magtago sa kanyang mga abogado. It would only do her good. But again, that of course is her choice. It is her right to be present or not present. Pero ang tanong dyan, Attorney Howie, kung mabuksan yung ITR, mabuksan yung BIR box, pwede bang yung laman nito, pwede ba ito yung kumbagay magiging source nung isasampang criminal case laban kay VP Sara Duterte, lalo na kung hindi ito tumutugma dun sa kanyang SALN? Magandang tanong yan kasi aabot tayo sa tanong na pwede ba mag-resign si VP Sara or not? Kasi meron ba siyang mga pananagutan later on, no? You have to remember, ang impeachment is not a criminal case. It is partly a judicial process and partly a political process with only two penalties. One, removal from office. Second, yung prohibition to serve the government, perpetual disqualification. Pero walang criminal penalty. Ngayon, later on, sabi mo nga, kung merong mga nakita dyan, pwede siyang sampahan ng criminal case. Ng, let's say, ng graft case, for example, or plunder case. Depende sa makita on the 6.7, on the confidential funds, on the, sabi mo, ITR, at pwede rin naman doon sa doon sa pagbanta kay Presidente.
O dun sa meron din siyang yung number 4 kasi apat po 'yan eh. Number 1, yung unexplained wealth 6.7 billion. Number 2, yung confidential funds na nandiyan si Mary Grace Piatos at meron Vicky Mango. meron pang Uwishi Tempura. Ang gaganda ng pangalan eh. Nagugutom tuloy ako. Tapos meron yung bribery sa DepEd at meron din yung mga grave threats na sinabi niya, papatayin niya si Presidente, papatayin niya si First Lady. Na kitang-kita naman natin, di ba? Kung meron kang simple lang tayo, magmura lang tayo or something, kakasuhan tayo ng ating kapitbahay ng slander o libel. Yung pang mag-threat ka na patayin ng Presidente natin, medyo talagang mabigat yun. Na later on, whether kung anong mangyari dito sa impeachment, it can evolve into a criminal case. Depende po sa sitwasyon. Ano naman po kaya yung magiging epekto nitong pagkaka-aresto naman kay Senador Rodante Marcoleta? Ito po ba ay pwedeng masabi na ibaba yung threshold ng guilty conviction? Ako po ay naniniwala sa ganyang opinion, no? Na kung sino lang po ang present, kung sino lang po yung merong tawag dito, processes ang Senado, sino lang ang may jurisdiction na kunin at mag-attend, dapat sila ang bilangin as members, no? Kasi hindi naman nakalagay sa ating konstitusyon na kailangan 16 to convict. Di ba? Sinasabi, kailangan 16 yung number. Wala naman 16 number dyan eh. Ang nakalagay dyan, 2/3 of members, no, of all members. So, ang question dyan, sino ba yung all members? Kaya nga sabi ko, ako ay naniniwala sa aking opinion, ito lang pong members ay sumasaklaw sa mga membro na nakakapag-attend, may jurisdiction ng Senado, at walang legal impediment on anything, no, na mag-participate or suspended to participate to become a senator or senator judge, as the case may be. Balikan ko po yung tanong sa pangalawang Pangulo. Sa tingin niyo po ba, ano yung pinakamalakas na kaso na pwedeng ikaso sa kanya kapag katapos nitong impeachment trial? At ito rin po kaya yung dahilan kung bakit niya pilit na hindi sinisipot itong mga proceedings? Well, sa akin nga, yung pag hindi sipot sa akin, that is detrimental to her. Pero as I said, that is her right, no? For example, na mga kaso na pwedeng sampahan sa kanya, for example, yung 6.7, unexplained wealth, pwedeng isama yan sa plunder. Kasi kung mapakita na nag-receive siya ng pera, siya ay public officer, whether or not it is bribery, ibig sabihin, binigyan mo siya dahil mayroong project o may pabor, or indirect bribery dahil sa posisyon mo, yung same sitwasyon ni Senator Marcoleta. Ang kaso doon is indirect bribery na naging plunder. Indirect bribery is the predicate crime. Kasi tumanggap siya ay public official at because of his position na public officer, no? Ngayon, yan din pwedeng mangyari kay VP Sara, no? In addition, yung confidential funds, kinuha niya ito or na-misappropriate niya. Pwede rin. Pero kasi, Sandro, ang laki ng amounts eh. No? Bilyon-bilyon, daang milyon. Kaya may predicate crime na, let's say, bribery. May predicate crime na, let's say, misappropriation or, let's say, graft. Pero papasok pa rin yan sa plunder because of the amount involved. No? Kasi meron yung sinasabi nga, yung DepEd, yung bribery. No? Pero kung paisa-isa yon, baka yon bribery on each individual. Baka hindi umabot yun ng plunder. Pero criminal offense din yon. Although, kung malit yung amount, hindi siya non-bailable. Tapos, of course, pwede siyang kasuhan yung mga grave threats niya. No, na pagpatay or pag sabi niya napapatayin niya or kumuha siya, nag-hire siya ng magpapatay kay presidente, yan po ay criminal din yun. So lahat ng 4 articles yan can evolve to a criminal case. Puntahan naman natin ang taong bayan at marami sa mga kapwa natin Pilipino nakatutok. Gaano po ba kahalaga yung pagbabantay ng taong bayan? Lalo na't may mga grupo na rin na itinatag, yung Bantay Senado, nababantayan itong impeachment trial. Gaano po ba kahalaga yung pagbabantay ng taong bayan sa puntong ito? Alam mo, Sandro, hindi naman ito ang una nating impeachment eh. Nandiyan na yung kay Erap, nandiyan na yung kay Merceditas Gutierrez, nandiyan na yung kay Corona. Kung titignan natin ang ating kasaysayan sa impeachment, yung mga senador, nakikinig at tumitingin sa public opinion. Di ba? So, medyo sensitibo sila
especially mga senador ito, mga halal ng bayan, medyo sensitive sila sa mga sinasabi at mga nangyayari at mga opinion ng ating mga kababayan. Kaya very important na matuto, malaman, makita ng ating taong bayan ano ba talaga ang ebidensya, ano ba talaga ang katotohanan. At pagtingin ko, nakapag-desisyon ang taong bayan, sa tingin ko, yung mga senador, magdidesisyon din batay sa tingin nila na pulso ng bayan. Kaya nga ako ay do not object kahit sabihin ng iba na si Senator Cheese maging presiding kasi 'di ba sabi nga kanina may bagahe o may kasi nga once ikaw ay presiding, once ikaw ay senator judge, 'di ba yung telenovela katulad ngayon wala pa nga nagsisimula na tayo, lahat ng tao nakatutok diyan. So titingnan na bawat galaw mo. So very conscious naman 'yan. Hindi ka naman pwedeng gumawa o magdesisyon ng talagang napakalayo sa pulso ng bayan o sa gusto ng taong bayan. Alright, sige po. Marami po kaming natutunan ngayong hapon. Maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Howard Howie Calleja. Salamat, Sandro.